That's enough. Water gun. That's enough. It doesn't do anything. Yeah, but he's starting to hit your sister's face. I'm saving you. Mayumi, I'm protecting you with all costs. Mom, I told you I will take forever. Are you kidding me? Bro. Mayumi, can you get out first? Kuya's gonna do it. Okay. Wait first. Good morning, Bangungta, Uganda. May Today buntag. we're gonna do a Jollibee challenge. You have to rock, paper, scissors, shoot, and then first you have to spin there and then back, and then you do rock, paper, scissors, shoot. Whoever wins gets to eat, and then the other person has to run. Should we do it again? How about I hide something around the house and you will find it? Jollibee? Maybe. No, Mom, you should hide the things around the house. The one who finds one gets to pick one Jollibee. I will hide something. I will buy something and hide them, okay? Okay, guys. Time check natin, alas 9 ng umaga. Nakapag-breakfast na yung iba. I think, Kahil, you did not have breakfast pa? Hindi ka pa nag-breakfast? Ha? Kain ka na. Kayo? 9 o'clock na. Let me cook. After mo maligo. Let me cook. Let me cook. So, dinala ko sila dito sa labas, guys. Ayan si Mayumi, nakaupo sa floater. Wala talaga yan siyang problema. Ganyan lang talaga yan siya. Eat sausage in it. No, they don't want love. So, andito lang kami sa labas, guys. Kanina pa, alas 8, mag-isang oras na kami. And natanggal nga yung ng floater, yung hangin niya kanina. So, giblow ko pa yan, guys. Ang hirap pala i-blow ang laki-laki ng bunganga ng ng floater, Almost full. Para akong maubusan ng hangin, guys, ba? Pero pinilit ko kasi wala dito yung pampahabok ng ng pool. Gidala ni Ma'am Sheena, gihiram niya. Gusto ng mga bata maglaro. Tsaka, wala naman silang gawin masyado sa loob ng bahay. So, paningkumutan ko talaga lagyan ng hangin. Yun lang talaga ang nakaya ko, guys. So, sabi ko kay Kahil, hindi naman sila magkasya. So, sa balde na lang siya. Okay. So heavy, Mom. I can't pour it. That's why. Wag mo na i-pour. Gamitan mo ito, basket na pink. Ayan, ayan, may basket na pink, So, ganyan na si Mayumi. Very relax lang talaga yan siya. Tingnan niyo siya, guys, Slowly lang kayong kapatid mo nandyan, ha? So, habang sila ay naglalaro dito ng tubig, ako muna ay mag-organize ng ating Shopee account. So, congratulations sa amin. At kahapon ay na-figure out ko na yung Shopee. So, meron na pala kaming Shopee shop. Hindi ko lang malagyan-lagyan ng product. Akala ko kasi ang layo pa ng dami ko pang gagawin. So, meron na pala kaming Shopee shop, guys. Congratulations. Another milestone done for 2025. This is our Shopee. Ayan. Ay, sobrang excited. Kasi nga, alam ko marami yung mga nagtatanong, Ma'am, may orange basket kayo. Ma'am, may Shopee kayo. Ma'am, meron ba? Pwede ba kami makabili sa Shopee? Hindi ko alam kung bakit mas gusto ng tao yung sa Shopee dumadaan kaysa sa amin. Kaysa sa amin, diretso sa page namin sa Facebook. Pero sige, if the customer wants that, we're giving that to them. So, i-organize ko na yung Shopee natin. Ito try natin. Sa mga gustong bumili and you want to check it out, once again, this is our Shopee page, you guys. You can start ordering from there as we learn this platform, as we learn this way of selling. So, pag bumili kayo sa Shopee, namin, I might, pwede ko kayong i-refund sa GCash ng at least, I can give you like 50 pesos discount if you buy from Shopee.
or i-refund ko yung SF ninyo kasi nilelearn ko pa siya talaga guys, hindi pa ako masyadong maalam sa Shopee. So sa ngayon nilalagyan ko na siya ng products pa isa-isa, ng variations, ng colors available at saka ng stocks available. Kasi I am preparing the Shopee guys sa pagpunta namin sa Thailand, inshallah, ni Miss Giselle. I would like to be ready for that. Kasi sa Thailand talaga, bakbakan kami ni Miss Giselle doon. Meron kami mga business transactions, meron kami mga live selling, meron kami mga pakyawan. Marami kaming gagawin ni Miss Giselle. So, bago kami makapunta ng Thailand, dapat na-set up na namin yung aming Shopee account. Ayan. So, once again, maraming salamat you guys sa lahat ng suporta ninyo. At, no. She cannot do that yet. She cannot balance yet. She's just 1 year old. You forgot? Let her sit on her own. It's okay. Let her be on her own lang. Ganyan sila. Kunan ko nga sila ng picture, be. Yan. A few moments later. Tarara. Woo! Tararirirarara, bibirap, burup. Punas muna ang screen na may tubig. Naantok na si Mayumi guys, konti na lang, mga 30 minutes na lang. Ano na, sleeping time niya na. I-update ko nga pala kayo dito sa bahay guys, no? Kung kamusta na itong bahay ko, tsaka itong mga expenses ko kada buwan ba, para malaman naman ninyo, no? Wala lang, magchika-chika lang tayo. Ano? Anak? Do I take off the cover? The plastic, yes. You cut on the top, the plastic cut on the bottom, then you push the hot dog out. Like you are trying to push it with your one finger, then you pull the plastic. Opposite side. You push the hot dog, you pull the plastic. Yes. Yes po. So, i-update ko kayo no sa mga expenses ko as nanay. Para naman wala lang, magchika-chika lang tayo. May idea din kayo kung bakit ako nagtatrabaho ng bakbakan at paano, kung paano ko siya nababayaran. Bahala na yan, next time na yan. Pero yung expenses ko ba? So, wag muna sa negosyo, dito lang muna sa bahay tayo mag-focus. So dito sa bahay guys, ang mga expenses ko dito, number 1, wait lang ha, sana maano ko sa inyo no, ma-mention ko sa inyo ng maayos kasi baka mamaya hindi mag-organize yung utak ko ba. Pero anyway, unang-una, let's go to mortgage, I don't know, silent T ba yan, hindi ko alam, sa movie ko lang narinig yan. Basta yung bayad sa bahay. Itong bahay na to guys, malapit ko na ito mabayaran. Ang pagkuha ko ng bahay na to, hindi ko siya gikuha ng Pag-ibig. Kasi hindi ko kaya magbayad ng 30 katuig guys. 30 years for me, I cannot. So ang ginagawa ko, lahat ng pera na naiipon ko, dito talaga halos napupunta sa bahay. So pinipilit ko siyang mabayaran sa 1 taon na lang na natitira. 1 taon o 1 taon at kalahati. So, medyo malaki-laki, medyo mabigat. Yan yung pinakamabigat sa shoulders ko right now. Pero, like I said, kapag napapagod ako, ang ginagawa ko, nakaupo ako dito sa labas, guys, umaga or gabi man. Basta hindi lang mainit, kaya masunog yung mukha natin. Ang mahal pa naman ng sunblock, ang mahal pa ng mga laser na yan. Nasa ano na nga tayo, nag-mature na nga tayo dahil sa pagpaningkamot natin sa buhay, madagdagan pa, kaya hindi tayo sensitive sa init. So, ginatingnan ko yung bahay guys, and then mabuhayan ako ng loob na alam ko kung dito nagapunta yung bayarin, ayun. So, kapag end of the month, yun yung mga binabayaran ko, bahay. Ikalawang binabayaran ko yung tubig kasi namin dito, hindi pa kami pinapabayad kasi nakasali kami sa promotion na 3 years libre yung tubig kapag kumuha ka ng bahay. So, isa ako sa nakakuha nun. So ngayon, magdadalawang taon na kami, alhamdulillah. Magdadalawang taon kami. Actually, nag 2 years kami. Nag 2 years or nag 1 year? No, nag 1 year kami nung March, last month. And then, mag 2 years kami this coming year na. So, magsa-second year na namin ine-enjoy itong tubig na libre. Kasi may sarili namang tubig itong aming subdivision. Ayun. Ang sa kuryente naman, nagsimula ako dito first 4 months namin, 5 months namin. Pinag-aralan ko pa yung kuryente. Pero I found out na itong 2.5 HP na aircon ko dito sa may sala ang pinakamabigat sa kuryente. Dati nung lagi ko siyang inuon dahil nagsimula kami dito summer, sobrang init talaga. Sobrang init. Buti pa nga ngayon hindi pa masyadong mainit.
tumatakbo yung bill ko ng 9 to 10,000 pesos monthly sa kuryente. And then I realized na ito pala yung nagpapamahal. So kapag tumatambay yung mga anak ko, nandito lang sila sa bahay, sa kwarto nila sila tumatambay, which is 0.5 HP window type na aircon. So yun, malaki talagang kabawasan yun. At saka hindi ako masyadong nag-aircon talaga guys. Ginagamit ko lang yung aircon ko kapag ang mga anak ko sa akin natutulog. Pero kapag ka ako lang at hindi naman talaga mainit, hindi po talaga ako pala aircon na tao. Pag naka-on naman yung aircon ko dahil medyo mainit at ako lang natutulog, 27 guys yung nilalagay ko. Kasi pag 25, masakit na yung ilong ko dito. Masyado na siyang malamig for me. So bumaba yung aircon, yung electricity bill namin ng around 50%. Since hindi ko masyadong ginagamit itong nasa sala namin na aircon. So 4,000 to 5,000 pesos na lang yung electric ko every month, which is for me still manageable pa din. Okay? I still wanted to do the solar, pero sa ngayon kasi bagsakan yung pera sa solar eh. I have to pay like 300,000 pesos ang kailangan kong i-prepare for solar. Cash yan ha, spot cash, kasi wala naman tayong credit card na makakabayad ng ganyan. And pero isa yan siya sa pangarap ko, na tumakbo yung bahay ko on solar. So ano yung mga gamit sa loob ng bahay? Sa kusina meron akong washing machine, meron akong refrigerator, then mga ilaw. Yun lang. Kasi nasa kusina banda yung ating yung ating washing machine. Sa loob naman dito ng bahay, meron tayong air conditioner, window type, then split type na 2 HP. 1.5 HP ata yung sa akin, then dito 2.5 HP sa living room. Meron tayong TV, then meron tayong mga ilaw, yun yung mabibigat. Plansya, hindi kami masyado sa plansya. Yun lang talaga yung mga main kumakain ng kuryente namin dito. So yun yung bill ko every end of the month. Pagdating naman sa pagkain, nagbabudget ako ng at least 2,000 to 4,000 pesos every I would say every week sa pagkain. Again, 2,000 to 4,000 pesos every week. Kasi sa pagkain ha. Kasi minsan nauubusan kami ng itlog, nauubusan kami ng bigas. So kung ilagay natin siya sa maximum, 4,000 every week. Ang maximum budget ko sa pagkain ng mga anak ko at sa bahay, mga consumables, nasa around 15,000 pesos to 20,000 pesos. Kasama na po dyan yung palengke at yung grocery. Okay? So nasa na tayo? Kuryente natin 5,000, pagkain natin 20,000, yung sa bahay natin. Nagbabayad po ako dito sa bahay ko ng nasa around 50,000 pesos. Actually guys, ko na yan eh. Pinausap ko na yung aking yung aking partner, yung supplier ng bahay. Supplier ba? Developer ng bahay dyan. Kasi dati, ang kailangan kong bayaran is malaki-laking halaga talaga. Sobrang laki. Eh, hindi ko na nakayanan. Kasi nga, sobrang bigat, ako lang mag-isa. So, kinausap ko sila, humingi ako sa kanila ng favor na kung pwede i-adjust nila para naman makahabol ako at hindi naman tayo talaga mahirapan. So, pumayag naman sila. So, sa ngayon, nagbabayad ako dito ng 50K every month, every end of the month. And I am hoping na matapos ko na itong bahay ng mga 1 year and a half pa. Inshallah, inshallah. Sana Lord, buhayin mo ako ng ganun katagal ba? Mabayaran ko lang tong bahay na to, Lord. Wag mo naman akong kunin, Lord. Wag mo na, Lord. Gusto ko pa makita yung mga anak ko. Yun lagi yung takot natin ng mga magulang, no? Let's not be hypocrite, pero isa talaga yan sa gusto nating, sa lagi nating pinag-prepare. Kasi regardless kung gaano ka ka-successful sa buhay, kung hindi mo naman ma-enjoy, kasi nga meron kang sakit, nakahilata ka lang, or meron ka ng tanning, sobrang hirap. So, lagi kong pinipray, Lord, kahit anong pagsubok yung ibigay mo sa buhay ko, kakayanin ko. Kahit anong pagsubok, wag lang yung buhay ng mga anak ko, wag lang yung buhay ko, wag lang yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. Yun lagi yung pinagpe-pray ko, guys. Yung iba, okay lang yan, kakayanin natin yan. Ibang mga problema dyan, mga manuloko na mga partner, kaya yan, walang problema yan. Lokohin tayong kaibigan natin, walang problema. Lokohin tayo ng kapamilya natin, walang problema, basta buhay lang sila. Kasi syempre, at least merong chance, ayun. So, ano pa ba? Ano pa ba ang mga expenses ko? Okay, pagkain, tubig, kuryente, bahay. Ang next is yung entertainment ng mga anak ko. When it comes to entertainment, I would say yung mga local travel, yung mga labas-labas namin konti-konti. Hindi naman kami masyadong lumalabas, yung malling.
hindi naman masyado. Once in a while lang, siguro may sa isang buwan, maximum na yung 2 beses na makapag-mall yung mga anak ko kapag nagkaayayaan kami magkakapatid na magkaroon ng play date, which is dinadala namin sila sa, I know my love, put some soap on your body so they don't come. Nagkakaayayaan kami sa mga playroom. Ayun. So sa entertainment, ilalagay ko under sa entertainment yung mga extra classes ng mga anak ko, yung kanilang mga swimming classes. So ngayon, in-enroll ko na rin si Chico sa swimming class at saka si Kahil for summer. So lahat yan guys, ako po lahat ang nagbabayad. Kung saan ko siya kinukuha, yun yung reason kung bakit ako lagi nagtatrabaho. Kasi dapat lagi may pumasok na pera, hindi pwedeng wala. And kapag may pumapasok na pera, binibigay ko, hinuhulog ko agad yan dun sa mga kailangan kong bayaran ng mga classes ng mga anak ko. Kasi wala naman akong ginagastusan. Okay? Ayoko naman ng mga lalaki na masakit sa ulo, ayoko naman magkaroon ng stress sa buhay ko. So kung yung lalaki, sinasabi ng iba, madam, bakit ayaw mabigyan yung sarili mo ng chance? Ayokong bigyan yung sarili ko ng chance. Kasi not unless this person is willing, is going to, parang offload lahat ng responsibilidad ko or kalahati or at least alam mo yun, hindi mag-cause ng stress sa buhay ko. It's okay. Pero kung ganun man lang, wala tayong oras dyan, guys. Hindi ko rin iniisip yan. So anyway, tawag nito, yung classes nila, we are paying like, I'm paying like, I would say, 20,000 to 30,000 pesos monthly. Sa lahat sila, sa extra classes nila, si Calby, si Chico, si Kahil. Siguro nasa 20,000 to 30,000 guys, no? Sa entertainment lang yan nila. Maximum na yung 30 ha, may allowance lang yan. Pero kasi si Calby, ang 1 month, si Calby lang alone, ang 1 month niya na swimming class ay already 10,000 pesos. Nasa ganyan na. Kasama na dyan yung kanyang registration fee, syempre may coach fee, yung bayad pa sa pagpasok sa loob ng swimming pool, merienda, ganun-ganun. So nasa 20,000 to 30,000 pesos. Nakatipid ako kasi nga, pinagsabay ko yung mga anak ko for summer para naman ma-enjoy nila yung yung summer dito sa Pinas, plus meron silang life skill na natututunan. Ano pa ba yung mga natin? Ano pa ba yung mga gastos ko? Okay, wifi natin guys. Nagbabayad ako sa wifi ng 1,700 pesos monthly para meron kaming connection dito sa bahay kasi dyan nakakonect yung aking trabaho. Si auntie din, laging dapat merong connection sa family niya. Kay auntie kasi wala naman si auntie masyadong magastos bukod sa pera na pinapadala, na binibigay ko kay auntie at pinapadala niya sa Uganda. Other than that is, ano pa ba? Yung pangbayad sa mga, ako kasi kaysa nag-handle ng ng boarding house ng mga anak ni auntie doon sa Uganda para makapagpatuloy sila ng pag-aaral. So si auntie single mom din, kung saan ko kayang mag-back up, doon ako nagba-back up. So sabi ko, auntie, mag-back up ako sa iyo sa tirahan ng mga bata para naman na malaman mo na safe sila, malapit lang sa eskwelahan kasi 2 yung anak ni auntie guys. So pinipilit ko, minsan masyadong grateful masyado si auntie mo, princess, maraming salamat, ganito, parang maiyak-iyak pa yan siya. Pero lagi ko siyang sinasabihan, hanggat sa kaya ko auntie, walang problema. Pero kinakaya ko naman guys, sa awa naman ng Diyos. And sa staff natin, pagdating sa staff, si Parts is our personal driver. Siya yung naka-assign. Actually, Parts is more than that. Kasi nga siya, pinagkakatiwalaan ko siya. Kahit na wala ako, kasama yung mga anak ko. So, ang sahod ni Parts, ako din nagbibigay nun. So may sahod may allowance si auntie, may sahod si auntie, then mga anak ni auntie, then sahod ni Parts. Libre na rin ang mga staff ko guys, libre din sila ng kain. Kasi ayoko laging nagugutom pa nagtatrabaho, pinaka-hate ko yung ganun. Ano pa ba? Mga kotse natin, binabayaran ko rin yung kotse natin kada buwan guys. Itong kotse is, ang monthly na to ay nasa 30 ang kada buwan niya. Pero okay lang kasi gamit na gamit naman talaga siya when it comes to business transactions, mga anak ko. Okay lang kung ako guys, pwede lang tayo magtuktok, mag-tricycle, pero may mga bata kasi tayo maliliit mas safe kapag ka naka-kotse at least sa init, ulan, ganun. Gasolina natin, sa gasolina nag-budget din ako ng around, maximum na siguro yung 8,000 sa isang buwan. Depende kung saan yung lakad namin. Siyempre pag may mga malalayong lakad, katulad ngayon, summer, medyo mas malaki-laki yung fuel. Ano pa ba? Yung sa negosyo naman, sa laundry shop, yung renta, yung sahod ng ating ang sahod ng ating shopkeeper doon sa laundry shop, then mga consumables doon.
Then sa Mayumi Thailand Closet, ang renta din, kuryente, tubig, lahat yan, binabayaran natin yan. Yan ang sahod din ng staff natin doon. So, ganyan kadami guys ang expenses, no? Hindi ko na yan nililista, hindi ko na binibilang. Kasi feeling ko aatakihin ako sa puso guys pag binilang ko or pag nilista ko, baka mamaya mag-bar down tayo. So, we just take it as it comes. Ano? Mom, the food is ready. Okay. Nagluto daw si... You want to go eat na? Okay lang anak. Do you want to eat na? Or still playing? Remove your clothes muna. Mm-mm. You're done na? You're done playing na? Chico, your sausage is also here, okay? Chico can still play. It's okay. He's busy. Calvi can go. Go na. Or you want to play? Play. Okay. Kahil you just eat lang. We play. So, ipapasok ko muna si Mayumi. Oo. You play muna. Papasok ko muna si Mayumi guys dahil alas 9:50 na. Magtitimpla ako ng gatas niya. Then papatulogin ko na siya. Matutulog to siya ng 2 oras. And then mamaya ulit tayo mag-chika-chika. Ano? Pero so far yun guys. Ang mga ginagawa ko, ang ano ba mga source of income ko, syempre meron tayong content creating no, sa YouTube natin, at least nakakatulong. Hindi man siya ganun napansin nyo naman na talagang bumaba yung aking views simula nang umuwi kami ng Pilipinas, pero okay lang. Kasi I always take that as a blessing talaga. Dati wala naman yan eh. Ngayon meron na. Bakit tayo magre-reklamo? And of course, nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat na nanonood dyan at laging sumusuporta sa amin ng mga anak ko. You guys don't know how much you are helping us by just watching and sharing the stories of my life. Maraming salamat po. And ang pera na generate ko sa maliliit kong negosyo, sa Mayumi, tsaka sa laundry, nagro-rolling din yan. Pag wala akong pera dito, pambiling pagkain mga anak ko, doon ako kumukuha. Kapag wala akong pambayad sa tuition ng mga anak ko, doon ako kumukuha. Ay, isa pa pala sa expenses na hindi ko na-mention, no? Yung tuition ng mga bata. Tuition ng mga bata, guys, si Calvi is 20,000 pesos sa isang taon. Si Chico, 20,000 pesos sa isang taon din. Pero, dahil medyo mas komportable na sila ngayon at nakikita ko na may willingness na silang matuto ng Tagalog, ililipat ko na sila sa another na eskwelahan na mas more on Tagalog and Bisaya speaking. So, yun yung gagawin ko. Kasi magaling naman sila mag-English eh. Okay na yun, tama na yun. Ang gusto kong matutunan nila ay yung lengguwahe natin dito. Tagalog at Bisaya talaga. Very important for me. Kasi gusto ko maintindihan nila yung kultura namin dito. Maintindihan nila ang kulturang Pilipino. And the best way to understand the culture of a country is of course the language, guys. The language, the food, ayan. Tsaka pag travel konti here and there. So, while I still have the energy, the life, you know, I'm still praying for my children, I will do all of that for them. Yun lang lagi talaga pinagpe-pray ko na buhayin na ako ni Lord ng matagal-tagal. Kasi I would really love to watch my children grow. Siyempre, sino ba naman magulang ang hindi gusto yung ganun mangyari? 'Di ba? Anyway guys, dito lang muna, no? Mamaya na tayo mag-chika. Ang dami ko palang gustong i-chika sa inyo. Bakit minsan parang wala akong masabi? Okay, patulogin ko na lang si... tulog na si Mayumi, guys. Okay na. Okay guys, see you mamaya. Bye! Tulog na siya guys. Kaya nga siya kadali patulugin. Tabihan ko lang siya ng 5 minutes habang nag-inom siya ng gatas. And then after 5 minutes, ayan na. Tulog na ang Disney Princess. So, quiet time ko na naman. Sa wakas. Matutulog yan siya ng mga 2 hours. Then ayaw niya ng aircon. Gusto niya electric fan lang. Very good talaga itong anak ko. Matipid din. Low maintenance.